Ang unang reyna, isinulat ni In That Corner, ikawalong kabanata. Manila, USA, buwan ng Enero, taong 1900. Sa mga bisig ni mama ako nahimbing ng mabuti. Hindi nga niya ako iniwan sa gabing yaon. Pakiramdam ko ay isa pa rin akong bata na nangangailangan ng kalinga ng isang ina kapag ako'y natatakot. Pagsibol ng haring araw ay nakahanda na kami ng aking mga magulang para pumunta ng karsel upang gumawa ng paunang hakbang. Dapat managot ang banyagang yon sa kanyang ginawa. Ngunit alam kong ako'y nakikipag-usap lamang sa hangin. Dumating sa Ginoong Hermoso nang kami ay pababa na ng hagdan. Nakaramdam ulit ako ng silakbo ng damdamin. Ang lalaking yun ay may kinalaman sa nais mangyari ng banyaga. Maaari pa naman natin itong idaan sa mabuting usapan. Pasimula ni Ginoong Hermoso nang tanggapin siya ng aking mga magulang sa salas. Pasalamat nga siya at pinapanhik pa siya sa aming tahanan. Nagpunta ka rito upang pigilan kami sa aming gagawing hakbang, hindi ba Ginoong Hermoso? Ngayon, ikaw ay aking tatanungin. Anong ikabubuti nun? Si Papa ang sumagot. Dr. Benitez, hindi namang tuluyan na nalapastangan si Eleanor. Hinawakan ng banyagang yon ang aming Eleanor nang wala man lang pahintulot. Panlalapastakan pa rin yon. Kung hindi lamang napagtanggol ni Eleanor ang kanyang sarili, maaring malala pang nangyari. Naiintindihan ko. Hindi mo naiintindihan, Ginoong Hermoso. Tayo wag na magbiro rito. Natapot kung iyong naiintindihan ang aking nararamdaman bilang ama. Hindi mo gagawin ang iyong ginawa na ilapit ang anak ko sa kapahamakan. Ako'y humihingi ng paumanhin, ngunit alam naman natin na walang mangyayari kung kayo'y magreklamo. Isang mayamang negosyante, si Ginoong Sanderson. Malapit siya sa Gobernador General. Magsasayang lamang kayo ng inyong oras at lakas. Kaya ang inyong nais ay manahimik na lamang kami? May iba o ba kayong magagawa? May eskandalo lamang ang reyna. Madadamay pa ang kanyang mga babaeng kapatid. Hindi niyo ba naisip yon? Tila'y may punyal na bumaon sa aking damdamin nang marinig ko yon. Bakit tila'y kasalanan ko pa na ako'y nabastos? Bakit kinakailangan na ako ang matakot? Sapagkat wala kang laban na Eleanor. Matalino ka. Alam mo ang aking ibig sabihin. Namuang luha sa aking mga mata. Nanlalamig na ako sa galit. Dahil tama si Ginoong Hermoso, hindi rin ako mabibigyan ng hustisya. Bagkus ay, may eskandalo pa ang aking mga kapatid. Walang alam si Juliana at Corazon sa nangyari. Hindi dapat sila madamay. Hindi ka rin naman nagalaw, Eleanor. Maliban sa paghawak, wala naman ng ibang nangyari. Si Ginoong Sanderson pa nga ang maaaring magreklamo dahil siya iyong nasuntok at namamagari ng kanyang mga paa. Napakla ang aking ngiti. Sagkaan na ang aking paghinga sa galit na aking nararamdaman. Sinambit niya ang mga katagang yun na para bagang nagmamalasakit siya. Kahit nang totoo ay nais lamang niyang iligtas ang sarili niya. Isipin mo na lamang, Eleanor. Ikaw ang reyna. Tinitingala ka ng buong mundo. Huwag mong dungisan ang iyong reputasyon. Bumagsak na ng tuluyan ang aking mga luha. Ginoo, umalis ka na lamang. Pantataboy ni Mama. Sa pag-alis ng Ginoong Hermoso, ay napayakap ako ng mahigpit kay Mama. Tanging ang ginawa ko lamang ay ang ipagtanggol ang aking sarili. Bakit nila pinaparamdam sa akin na ako ang may sala? Aking pagtangis sa bisig ng aking ina. Wala kang kasalanan, Eleanor. Wala, anak. Pag-alo ni Mama. Nagkulong ako sa aking kwarto. Magmula sa araw na yon, hindi ko maatim na tingnan ang aking sarili sa salamin. Galit na galit ako. Magmula nang ako'y iluklok na reyna, ay ipinaglaban ko na ang karapatan ng mga kababaihan. Ako'y sumuong sa rumaragas ang liboy para mapanating lamang sa nakatataas ang boses ng mga kagaya kong babae. Pero sa pagkakataon na yon ay nabigo ko ang aking sarili. Ako'y nasusuklam. Hindi ako karapat dapat na tawaging reyna at ipagbunyi. Eleanor, nasa sala si Juan Antonio. Nakaupo ako sa aking higaan na may kulandong nang marinig ko ang boses ni Mama. Hindi ko po nais lumabas, Mama.
Nasa dakong paroon ang aking tingin. Nakalugay ang lagpasiko kong buhok. Hindi ko na alam kung kailan ako huling nagsuklay. Kung gayon ay sasabihin ko na lamang na hindi maganda ang iyong pakiramdam. Hindi na ako muling kumibo. Nanatili ako sa ganoong estado hanggang sa bumalik na muli si Mama at inabot sa akin ng isang kalatas. Ipinapabigay ni Juan Antonio. Nakatitig lamang ako sa nakatuping papel. Iiwan ko na lamang ito rito. Sa cabinet katabi ng aking katriyon pinatong ni Mama. Dadalhan kita ng hapunan mamaya. Sana naman ikaw ay kumain na muli, Eleanor. Wala akong sinagot. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi mo dapat pinaparusahan ang iyong sarili. Ngunit ako'y napapagod na, Mama. Tumangis akong muli. Naupo si Mama sa aking tabi at humawak sa aking mga kamay. Naiintindihan kita, Eleanor. Ngunit huwag mong gawin ito sa iyong sarili. Nakikita mo ba kung nasaan ang mga taong gumawa nito sa iyo? Masaya. Nakikipaghalubilo sa mga kapwa nila hayop na parang wala silang ginawang masama. Napalunok ako. Naghahabol pa rin ang hininga. Pinunasan naman ni Mama ang aking mga luha. Pinagtanggol mo lamang ang iyong sarili at pinilit mo na protektahan ang iyong mga kapatid kaysa banggain ang pader na alam nating hindi naman maaalog kahit konti. Anak, ako'y nanlulumo rin sa nangyayari sa'yo. Parang awa mo na. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Yumuko ako. Patuloy sa pagluha. Hindi kita pipigilan na umiyak. Mas nais ko rin na ilabas mo lahat. Ngunit, Eleanor, sa isang laban, hindi importante ang iyong pagbagsak. Mas makabuluhan pa rin ang iyong pagbangon matapos ang malalang pagbagsak na yon. Sa gabing yon, tumayo ako sa may bintana ng aking silid. Nakahawak sa pasimano. Tinitingnan ng bilog na buwan sa napakadilim na langit. Nagdesisyon akong puntahan ang opisina ng komite ng Pista ng Pilipinas. Maaga akong nagising sa araw na yon at nag-ayos. Sinuot ko ang kulay rosa na barot saya na may paineta sa aking buhok at nilagyan ng kolorete ang mukha ko. Bago ako lumabas ng silid, ay napansin ko ang kalatas na nilagay ni Mama sa cabinet. Kinuha ko yon at binuklat. Nakasaad doon ang mga katagang. Wala kang ginawang mali. At ako'y napangiti. Nagtaka ang pinuno ng komite sa aking biglaang pagbisita. Sila'y abala sa darating na pista sa susunod na buwan. Kaya't alam ko na hindi nila nais na may iba pang kumain sa kanilang oras. Subalit hindi rin naman ako mapapakali kung uuwi ako ng probinsya na walang ginagawang hakbang. Hindi man para sa akin, kundi para sa susunod na magiging reyna. Ako'y nagdala ng liham ng kasunduan sa pagitan namin ni Benjamin McKinley. Aking inilatag ang kautusan na alisin sa komite si Ginoong Hermoso. Nakasalaysay sa sulat ang aking buong dahilan. Miss Benitez, Mr. Hermoso is a competent part of the committee. We can't just remove him from his... That man sold your queen to an American businessman. Pista ng Pilipinas is your legacy. You won't want to see it go down, will you? Hindi ito sumagot. Look, Mr. McKinley, I chose not to say a word and take legal actions. In one condition, remove that pest in the organization. Don't let him go near the candidates, nor to the future queens. It's just a small price to pay for my silence. Wala itong reaksyon. Napahawak lamang ako sa aking saya. Kay lala ng kaba sa aking dibdib. Napabuntong hininga ito at tumayo. Ako'y saka pa lamang nangiti. Do the same to your fellow countrymen. Make sure that Mr. Sanderson won't harass any other woman. I don't want to do this, but I promise to make legal actions and shake this organization once I found out that Mr. Hermoso and Mr. Sanderson try to come closer to any of the candidates. You don't have to go that deeper. I won't. Only if you won't breach the contract. I understand, Miss Benitez.
Taas noo akong lumabas ng opisina ni Ginoong McKinley. Tila'y sasabog na ang aking damdamin kanina nang siya'y aking kumbinsihin sa aking nais. Sa aking paglalakad palabas ng gusali, ay nakasalubong ko si Ginoong Hermoso. Nakakababa lamang sa kanyang karwahe. Oh, magandang araw sa iyo, Eleanor. Hindi ko inasahan na ikaw ay makikita ko rito. Siya'y aking tinitigan lamang at nag-iwas ito ng tingin at pahakbang nang muli nang ako'y magsalita. Ito na rin yata ang huling beses na makikita kita rito. Oo, patapos na rin naman ang iyong panunungkulan. Marahil nga't hindi ka na. Ikaw ang tinutukoy ko, Ginoong Hermoso. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Maaari mo nang dalhin ang iyong mga gamit pa uwi. Ano ang iyong ginawa, Eleanor? Inilalayo ka sa mga susunod na reyna. Siya'y nagngingit-ngit sa narinig niya. Ako ba iyong? Hindi. Hindi yon makatarungan. Sino ka upang ako'y tanggalin sa aking pwesto? Isa ka lamang babae. At ikaw ay isa lang din namang lalaki. May panunuya sa aking boses. Akala ko ba at napakiusapan ka na? Bakit mo ko binabalikan? Wala akong ginawang masama sa'yo. Subalit may alam ka sa nais na mangyari ng banyaga. Ni hindi mo man lang ako binalaan. Tila dismayado ka pa nang ako'y tumanggi. Sa tingin mo pa rin ba ikaw ay walang kasalanan? Hindi ka ba binabagabag ng iyong konsensya? Tao ka ba talaga? Madiin ang aking pagkakasabi sa huling tanong. Hindi ito nakasagot. Alam na ng pinuno ng komite ang iyong ginawa. Ito'y pumayag na rin na ikaw ay tanggalin sa iyong katungkulan. Batid kong, ikaw ay nagagalit sa akin sa puntong ito na ako'y iyong tinititigan. Ngunit ang iyong sabi lamang ay ako'y huwag magsumbong sa batas at yun ang aking sinunod. Kaya, kung may balak kang ako'y gantihan, sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang, magsasayang lamang kayo ng oras at ng lakas. Dahil hindi lamang ako ang may eskandalo kapag nagkataon. Sisiguraduhin ko na ikaw mismo ay madudurog. Mananahimik ako sa nangyari sa akin. Ngunit hindi nangangahulugan na ako'y hindi gagawa ng hakbang upang mailayo ang mga kababaihan sa kagaya niyong hayop. May nais na sana itong sabihin, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Ako'y marami pang dapat asikasuhin. Batid kong ikaw rin. Kaya maiwan ko na kayo. Umaasa ako na hindi na mag-cruise muli ang ating landas. Sakay ng karwahe ay napasandal ako at nakahinga na ng maluwag. Kay hirap maglakad ng nakataas noo at pigilan ang aking emosyon kanina. Hindi ko pa rin masasabi na ako'y nasa maayos na kalagayan, Ginoo. May mga gabi na ako'y binabangungot sa nangyari. Nahigising akong kinakapos ng hininga, natatakot at umiiyak. Aking pagkukwento kay Juan Antonio nang siya'y bumisita sa akin isang hapon. Naglalakad kami sa hardin ng kasa habang nagkulay dugo na ang kalangitan sa pagod na araw na nais nang magpahinga sa dako pa roon. Normal lamang na reaksyon yun ng ating katawan kapag nakaranas ng matinding pangyayari. Hindi ko na halos makilala ang aking sarili. Pakiramdam ko, hindi na ako to. Huwag mo sanang hayaan na malunod ka sa ganyang karanasan, Eleanor. Nais kong makita kang masayang namumuhay sa mundong ito. Hindi kita pinipilit na itago ang iyong nararamdaman. Hindi kita pinipigilan na umiyak. Ang nais ko lang ay labanan mo ang iyong utak. Ang multo na bumabagabag sa'yo. Tumangutango ako. Namumuo na ang luha sa aking mga mata. Ako'y uuwi na sa aming probinsya sa Makalawa. Marahil ay sa bisperas ng pagbubukas ng pista na ulit ako makakabalik. Naiintindihan ko. Susulat na lamang ako sa'yo. Ako'y nangiti. Pinawi noon ng pamuo ko ng luha. Hindi na lamang, Ginoo. Baka sa susunod na buwan ko pa yun matanggap. Natawa si Juan Antonio. Kung sana ay may mas mabilis na paraan para makarating ang aking mensahe sa iyo, Binibini. Ako rin ay umaasa na sana nga
May mabilis na paraan upang tayo ay makapagsulatan. Kasing bilis ng kung paano tayo magsalita ng mga salita kapag tayo nag-uusap. Ngunit ang aking tiyo lamang ang may telepono. Hindi ko naman nais na puntahan siya para lamang sa kadahilanan na yon. Ayoko rin ng may nakikinig sa aking mga nais sabihin sa'yo. Hindi ako mapapalagay ng may nakabantay sa akin. Nangiti lamang si Juan Antonio. Pakiwari ko'y nahihiya siya. Aking kinagat ang loob ng aking pisngi. Mukhang ako'y naging madaldal na naman. Hindi ko na tuloy alam kung paano ko babawian ang aking mga nasabi. Umihip ang hanging amihan nang kami matahimik ni Juan Antonio. Pansin ko ang pamumula ng kanyang tenga. Ang aking dibdib ay may malakas na pagkabog. Nabibingi ako. Maaari ba kitang samahan sa unang araw ng pista? Siya'y muling nagsalita. Kung may iba ka ng plano o kasama sa araw na yon. Yun naman ay walang kaso sa akin. Ngunit hindi ba't may trabaho ka sa araw na yon? Tatapusin ko na lamang ng mas maaga ang aking mga gawain. O hindi kaya maaga ako magsisimula upang maaga rin ako makauwi. Giliw na giliw ka ata sa pista ng Pilipinas, Ginoo. Sapagkat alam kong ikaw ang aking kasama. Ako naman ang hindi nakakibo. Tila ako'y nagyelo sa aking kinatatayuan. Hindi magtatagal at gagabi na binibini. Ako'y aalis na upang ikaw ay makapagpahinga na rin. Makikita pa ba kitang muli bago ako umalis? Ang nais kong itanong na hindi ko na hinayaan na lumabas sa aking bibig. Ako'y magiging abala sa tanay sa susunod na mga araw. Kaya't marahil sa pagbabalik mo rito sa kabisera, tayo muling magkikita. Tumango ako. Ang kanyang winika ay ang sagot na aking nais marinig. Ikaw ay mag-ingat parati, Ginoo. Ikaw rin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Kami nagpalitan ng matatamis ng ngiti bago ito tuluyang nagpaalam. Maraming dapit hapon pa akong bibilangin bago ko siya makitang muli. At ako'y nasasabik na siya'y aking muling makasama. Cebu, USA, buwan ng Pebrero, taong 1909. Isang linggo na mula nang ako'y makabalik sa aming tahanan sa Cebu. Kapag ako'y may binibili sa Calle Colon kasama ang aking nana, ay ako'y tinatanong pa rin ang aking mga kababayan patungkol sa pista. Batid kong nais din sana nila makapunta sa kabisera. Ngunit para sa kanila, ay ito'y isang luho na makakapagbigay lamang ng panandaliang kasiyahan. Sila ay nakontento lamang sa kung ano ang binabalita sa pahayagan patungkol sa pista. Kahit napatapos na ang aking panunungkulan bilang reyna, ako'y pinagmamalaki pa rin ang aking mga kababayan. Inaalayan pa rin nila ako ng bulaklak kung minsan ay hindi nila ako pinagbabayad sa aking pinamiling prutas. Ako naman ay natutuwa ngunit kapag kaalam kong sobra na ay tinatanggihan ko na lamang ang kanilang binibigay. Iyon ay kanilang negosyo at ayoko naman na makaabala. Ako'y natutuwa sa kanilang pagkagiliw sa akin at sana nga may nagawa akong tama sa aking panunungkulan upang aking masabi sa aking sarili na ako'y karapat-dapat sa kanilang pagmamahal. Magmula nang ako'y dumating sa probinsya, ay bahay, simbahan at palengke lamang ako. Ako'y minsan na bumisita rin sa aking dating pinagtatrabahuhan. Aking tinanong kung ako'y maaari pa bang bumalik kapag hindi na ako ang nakaupong reyna. Ako'y maluwag na tinanggap ng aking amo, maging ng aking mga kapwa mamamahayag. Anong iyong ginagawa, Eleanor? Umiinom ng salabat si Candida sa aking silid. Ako'y may dinidibuho sa kalatas. Kay gandang baro naman yan? Para kay Tio Andres ba? Tabi ko na si Candida. Hawak-hawak pa rin ang tasa ng salabat. Sa iyong pagiging tahimik, alam ko na ang sagot. Sa iyong Juan Antonio ang ginagawa mo, hindi ba? Hindi ko siya pagmamay-ari, Candida. Ano mo na nga ba ang binatang yun? Hindi pa rin ba nanliligaw sa'yo? Wala naman siyang nababanggit. Siyang hang tunay, Eleanor, ngunit ano, Candida? Ayon sa iyong kwento, siya'y nakadestino sa Tanay. Bakit siya pabiyahe sa kabisera upang ikaw ay makita? Hindi ko alam. Hindi ko rin naman nais magtanong. Kung sa bagay,
Wala ka pang karanasan sa pakikipagnobyo at baka iba ang lalaki sa totoong buhay sa ating mga nababasa lamang sa libro. Bakit, Candida? Ikaw ba may karanasan na rin sa pag-ibig? Wala pa. Wala pa rin ako napupusuan. Nais nga ni Papa na ako'y maikasal na sapagkat ako'y nasa edad na ng pag-aasawa at pagdadalang tao. Ngunit, iyon ba ang iyong nais na gawin, Candida? Ang magpakasal at bumuo na ng pamilya? Alam mo naman na nais kong malibot ang mundo, Eleanor. Hindi ko yun magagawa kung ako'y nakatali na sa isang asawa. Tayo ang unang henerasyon ng mga babae na nakapagtapos ng kolehiyo. Nais kong gamitin ang aking napag-aralan. Nais kong magligalig sa iba't ibang lugar at makatagpo ng lalaking aking iibigin. Puno ng pag-asa ang mga salita ni Candida. Alam na alam niya ang kanyang nais na mangyari sa kanyang buhay. At ako'y nasasabik din na makita siyang magtagumpay. Ngunit bakit ikaw ay umiiwas sa totoong paksa ng ating usapan? Siya'y nanunuksong muli. Nangiti lamang ako. Bakit ka nagdidibuho ng barong? Balak mo bang ipagawa yan sa mananahi? Magpapaturo sana ako kay Mama kung paano manahi. Aking nais na gawa ng sariling barong si Juan Antonio. At yun ay aking gagawing pasalubong kapag kami ay muli nang magkita. Napatakip si Candida sa kanyang bibig. Umiti ang kanyang mga mata. Tila bagay umiibig na ang aking kaututang dila, ano? Ako'y nagpapasalamat lamang kay Juan Antonio. Dahil siya'y naging mabuti sa akin. Yun lamang ba talaga? Makailang beses na rin kitang binigyan ng trahe, hindi ba? Ngunit ngayon ka palang nagdesisyon na matuto ng manahi. Ang laki ng pinagkaiba noon. Ako'y napipi na. Mukhang ikaw ay malapit na magkaroon ng katipan, Eleanor. Hindi nga sabi siya nanliligaw. Hoy, bakit hindi ka manligaw? Panunuksan ni Candida na aking ginantihan ng tawa. Ay, kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa iyong isipan. Kay laki ng ngiti ni Candida. Umabot ito sa kanyang tenga. Naming dalawa pala. Katapusan ng 8 kabanata.